So, ayan, muli nagbabalik kami sa umagang ito. Narito po tayo para sa Bible quiz and testimony. Sa ngayon, meron po akong katanungan. Ano ang bagay na hiniling ng mga Israelita sa ating Panginoon? So, ano yung bagay na hiningi nila? Pwedeng ginagamit o pwede ring pagkain. Pero regarding yun sa topic kanina sa unang live po namin. So, yan po ang ating Bible quiz na sasagutin din ng ating kapatid na si Brother Daryl kasi wala naman kaming ibang kasama dito. Kung hindi, siya lang. Yun. So, ayan Ang tamang sagot sa tanong kanina ay pagkain. At ano tong pagkain na ito? Walang iba kundi karne. Dahil naghahanap sila ng mga bagay na pwede pang makabusog or pagkain na pwede pang makabusog sa kanila, gayong binibigyan na sila ng Panginoon ng makakain sa araw-araw, which is yung mana nga o yung tinapay na galing sa langit, no? So, ayan, bilang pagsisimula ng pangalawang part ng gawain, narito po si kapatid na Mary Jane sa kanyang napakagandang testimony. Kapatid? Yan. So, tayo po ay manalangin. Ako po ay mag-o-opening prayer lang muna. Ang magbibigay sa inyo ng testimony, nabibigla siya. Siya po yung magti-testimony, hindi po ako. Yan. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa buhay na ipinagkakaloob mo. Salamat sa salita na ibinahagi namin kanina na Panginoon patuloy mo kaming samahan. Mula sa pagsisimula hanggang sa matapos ang gawain na ito. Ito po ang aming panalangin para sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, binabalik kong muli sa ating kapatid na si Brother Daryl para malaman natin kung paano niya nakilala ang Panginoon at kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay nung hindi pa kami magkakilala. So, ayan. Pasensya na mga kapatid, ngayon lang ulit kami nakabalik sa live sa tinagal-tagal ng panahon. Ayan. So, medyo nabibigla pa sa panahon na to. No, so, ayan, share lang ako ng patotoo, no? Kung paano kumilos ang Panginoon, no, sa aking buhay. Simple lang ang buhay ko, mga kapatid. No? Ako ay isang simpleng tao lang. Na walang ibang layunin kundi matupad yung mga goal ko sa buhay. Pero, dahil nga sa kahirapan at sa sobrang salat kami sa buhay, hindi ko gaano napagtuunan ng pansin. So, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero nag-try akong mag-take ng ALS, pero sa kasamaang palad hindi ako nakapasa. Kasi maraming nangyari sa buhay ko na hindi ko na iisa-isahin, kasi sobrang haba. But ang importante dito is matakil natin kung paano kumilos ang Panginoon sa aking buhay bilang isang tunay na mananampalataya. Marami na akong nasalihan na pagbisita sa mga bahay-bahay. No? Nung panahon na nandoon pa ako sa amin sa Makati, nakaranas ako ng magpunta sa mga bahay-bahay kung saan binibisita namin yung mga inactive at active members ng mga Mormons,
kung saan ako nagsisimba. So, ako yung tipo ng tao na sobrang saya noon kasi meron akong companion. Pero yung companion ko na yun sa kasamaang palad ay namatay na. No? Pero alam ko na masaya-masaya ang Panginoon kasi nakatulong siya sa akin na kung nasaan ako ngayon. At ginagawa ko itong live ministry na to sa pamamagitan ng aming pinagkasunduan ni kapatid na Mary Jane, my wife. No? So, napaka crucial napaka-crucial nung nangyari sa buhay ko. But ang Panginoon ay kumilos para malampasan ko yung mga negative na nangyayari sa buhay ko. Pero sa pagkakakalala naman namin ni Sister Megan ay naging magka-batch kami sa massage na nag-training kami. Isang taon kami nag-training at sa panahon ng pag-OJT namin is yan ang pinagtutuunan namin ng pansin, yung pagsali-sali sa mga ministry kasi sa dorm namin ay araw-araw may gawain sa church kasi yung dorm na tinitirahan namin is nasa paligid lang siya ng church. So, nandoon na rin siya sa loob, ano? So, araw-araw may gawain. Meron din sa online na kami na sinasalihan na gawain, which is yung prayer meeting on the web, no? Doon kami talaga nag-umpisan lumago. At ngayon, nagbabahagi na kami ngayon ng broadcast, ano? Kaming dalawang mag-asawa. So, marami rin kami pinagdaanan bago naging successful to. Marami rin kami pinagdaanan sa buhay. Mahirap nang isa-isahin. Pero, yun ang nag-motivate sa amin upang maging malapit pa kami sa Panginoon. No? So, ayan. At sana ay na-inspire namin kayo sa aming pag-testify sa umagang ito. At ito lamang pong aking patotoo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So, maraming salamat, Brother Daryl. Dumako na tayo sa panalangin. Pero bago yan, napakabuti po ng Panginoon sa kanyang buhay. At, yun, nakilala niya ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan na ipinakita sa kanya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsubok na hinaharap niya sa bawat araw. Yun. Close natin ang testimony sa umagang ito. Salamat, Panginoon, na natapos ang iyong banal na gawain. Salamat sa iyong pagbibigay ng panahon na kami ay makapagbahagi. Salamat sa maayos na signal. Salamat sa katapatan mo sa buhay ng bawat naririto na nanonood at nakikinig sa live stream na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa lahat. God bless you guys. See you in the next one. Mabagal na connection. I-double tap para i-activate. Ipakita ang mga texts. I-collapse ang mga... Dito lalabas. Leave. Nakapop. Naka-off ang flash. I-mute ang... I-flip ang... Ipakita. Naka-on ang audio enhance. Ipakita ang mga... I-collapse ang mga... Bumalik. Gusto mo bang magpatuloy sa pag-broadcast? Tapusin. Magpatuloy. Naka-off ang flash. I-mute ang button naman. Magpatuloy. Tapusin.